subaybay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat naming binantayan. Ang pagharang ng China sa ilang produkto galing sa Pilipinas. Nandito pa rin yung mga saging. Oo, nandito pa. Bakit nandito pa? Umaasa pa ba kayong maibenta to? Hindi, kasi nag-order sila. So, kaya kami nag-pack. Kasi may order. Tapos, biglang nag-stop. Tapos biglang sabing hindi natuloy yung order. Oo. So nakapack na talaga siya. Nakapack na kami ng 3 container. Ilang araw nang ganito to? Since last week pa. At ang testimonya ni Chief Justice Renato Corona. Nakakasakit po ng kalooban. Totoong nakakainsulto na matapos kami magtipid at mag-ipon for almost 45 years. Kami po ay tatanungin ngayon at sasabihin sa amin, bakit ka maraming cash? Siguro magnanakaw ka. Ito ang mas malawakang pagbabantay Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Itinuturing ang China bilang ikatlo sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa buong mundo. Pero kamakailan, ilang produkto ang hinarang papasok ng China tulad na lamang ng tone-tonelagang saging mula sa Mindanao. Ano ang konkretong plano ng pamahalaan para sa panibagong sigalot na ito? Sige po, dali. Iri pa. Ayan, very good na Mia. Isa sa mga bansang may pinakamalagong ekonomiya at sinasabing posibleng maging world's leading superpower ang bansang China. Maraming bansa ang masiglang nakikipagkalakalan sa China, kabilang na ang Pilipinas. Katunayan, ikatlo ang China sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa mundo. Noong nakaraang taon, umabot sa halos 30 bilyong piso ang halaga ng exports ng Pilipinas sa China. Ang isa sa mga produktong ini-export ang mga saging ng Mindanao. Pero tila nanganganib daw ang industriyang ito. Kamakailan napabalitang hinarang sa iba't ibang piyer sa China ang 2 milyong kahon ng saging na halos 1 bilyong piso ang halaga galing Pilipinas. Sa Davao del Norte, binisita ko ang bayan ng Kasikang kung saan daw nagmula ang karamihan sa mga saging na nireject ng China. Ganito kalawak ang plantasyon ng saging dito sa Mindanao. Ilang minuto na tayong bumabiyahe at puro saging lang, taniman ng saging lang yung nadadaanan natin. Ang industriya ng saging ang bumubuhay sa maraming residente rito. Sa tala ng Department of Agriculture, aabot sa 70 milyong kahon ng saging ang ine-export natin sa China taon-taon. Pangalawa ang China sa pinagbabagsakan natin ng saging sa buong mundo. Kaya hindi nakapagtatakang mahigit 70% ng imported na saging sa China galing sa Pilipinas. Pilipinas ang ikatlo sa pinakamalaking banana exporter sa buong mundo. Libu-libong ektarya ang banana plantation sa ating bansa at ang konsentrasyon ay dito sa Mindanao. Ganoon na lamang ang panghihinayang ng magsasakang si Mang Dante nang mabalitaang hindi pinapasok ng China ang mga saging na kanilang inani. Wala nang bumibili ng saging. Mas lalo nang kinakabangin. Paano yung growers namin? Kung walang kikita ang growers, hindi na sa amin makapasildo eh. Wala kaming kikitain. Kung walang bumili ng saging, ano ibig sabihin niya sa inyo? Walang trabaho, walang pera, walang pagkain sa pamilya. Siyempre, naghihirap din. Walang bumibili, naghihirap talaga. Ganun ang buhay. Idinaraing maging ng small-time banana exporters ang pag-reject sa kanilang produkto. Gaya na lamang ng FEDCO o Federation of Cooperatives in Mindanao, isang kumpanyang nag-e-export ng mga saging sa China mula sa maliliit na growers at harvesters. Nandito pa rin yung mga saging. Oo, nandito pa. Bakit nandito pa? Umaasa pa ba kayong maibenta to? Hindi, kasi
nag-order sila. So, kaya kami nag-pack kasi may order. Tapos, biglang nag-stop. Tapos biglang sabing hindi natuloy yung order. Oo. So nakapack na talaga siya. Nakapack na kami ng 3 container. Ilang araw nang ganito to? Since last week pa. Kasi dapat by Sunday, nakaalis na. So sa ngayon, wala. Dapat daw ay may 5 cargo vans ang nakaschedule na i-export sa China sa linggong yon, pero wala ni isa rito ang natuloy. Ipinakita nila sa amin ang mga nakatenga at nabubulok na saging na bigo nilang i-export sa China. Ang mga saging na ito, sa loob ng mga container van na ito, hahayaan na lang mabulok o kaya ipamimigay. Pero maliban sa mga container vans na ito, meron pa raw mga 1,500 na container vans o mahigit 2 milyong kahon ng saging na nabubulok na lamang sa iba't ibang pier sa China. Bukod sa saging, hinarang din sa mga pantalan sa China ang tinatayang $1 milyong na halaga ng papaya at pinya galing sa Pilipinas ayon sa Bureau of Plant Industry. Ang pag-reject ng China sa mga produkto ng Pilipinas nangyari sa gitna ng tensyong namamagitan sa dalawang bansa kaugnay sa Scarborough Shoal. Sa isang online publication sa bansang China na nailathala noong April 2012, tahasang binanggit na isa ito sa mga sanctions ng China sa Pilipinas dahil sa matigas na posisyon ng Pilipinas sa Scarborough. Pero sa mga naunang pahayag ng China, itinanggi nilang may kinalaman ng pangyayaring ito sa hidwaan ng dalawang bansa dahil sa Scarborough. Katunayan, nauna raw i-export ang mga saging bago maganap ang hidwaan. Ganito rin ang naging pahayag ng Department of Foreign Affairs. Unahin natin yung saging, as of now, we are considering it as a technical issue that concerns sanitary and phytosanitary issue. That's why the Department of Agriculture is trying to address this by sending a team to talk with the Chinese counterpart in order to address the issue. Ang itinuturong dahilan ng pangyayaring pagharang, ang peste na kung tawagin ay mealybug na nakita raw sa mga fruit export. Pero ayon mismo sa Bureau of Plant Industry o BPI, ang pesteng ito ay kadalasang sa mga nyug lang matatagpuan. Hindi lamang ang industriya ng prutas ang nakaramdam ng umano'y epekto ng hidwaan. Kamakailan umabot sa 300 demonstrador ang nagsagawa ng protesta kontra China sa harap ng Chinese Embassy sa Makati. Dahil dito, nag-issue ng travel advisory ang China upang bigyang babala ang mga Chinese citizen na bibisita sa Pilipinas. Ang resulta, pagkansela ng mga flight booking at hotel reservation ng ilang Chinese travel agencies. Ang pinakaunang naapektuhan siyempre ang Boracay at ang ibang mga lugar pa na kasama dyan, Puerto Princesa, Central Visayas, and also Metro Manila rin. Pag may schedule ka na mga flight, nagbabayad ka sa airport ng dalawang bansa na kung saan galing at saan papunta yung aeroplano. Nagbabayad ka rin ng mga hotel rooms. So pag hindi nagamit yon, hindi ganun kabilis na maibenta siya. Pang-apat ang China sa mga bansang may pinakamalaking bilang ng turista sa bansa noong nakaraang taon na umabot sa mahigit 200,000. Dahil sa halos 2,000 Chinese tourists na nagkansila ng pagbisita sa nakalipas na buwan, tinatayang nasa mahigit 20 milyong piso na ang nawala sa Pilipinas, ayon sa Philippine Travel Agencies Association. China ay isa sa mga tinarget natin na market na madaling ma-attract papunta dito at kaya nga nag-establish din tayo mga charter flights para nga mas ma-introduce pa yung ating bansa sa Chinese tourist. Kung sakaling talagang totoo yung ganung balita na may pagbabawal, ang naging decision po natin is to develop the other markets. Sa sulat na ipinadala ng Chinese Embassy sa reporter's notebook, sinabi nilang hindi muna sila magbibigay ng komento tungkol sa issue. May kinalaman man o wala mga naging aksyon ng China sa nangyayaring hidwaan sa Panatag Shoal, higit na mahalaga raw ngayon na matapos agad ang usapin upang maiwasan ang maaring iba pang susunod na implikasyon nito sa ekonomiya. Walang ibang mas magandang paraan kundi mag-usap yung dalawang
sides, tapos ilinaw nila sa isa't isa kung ano ba yung pinaka-state ng bawat isa. Giit naman ng Malacanang, patuloy pa rin ang kalakalan ng Pilipinas at China sa gitna ng tensyon sa Scarborough o Bajo de Masinloc. Kanina, inihayag ng Malacanang na muli nang pinapasok sa China ang ilang container vans ng saging mula Pilipinas. Just today, we received information that there were 30 to 40 container vans that were allowed na to pass through. Ang nangyari talaga, this is really a phytosanitary and a sanitary issue. Our officials went there and nakipag-usap sa mga Chinese counterparts sila. Ang decision natin right now is to make sure that before we send our exports to China, we check and double-check our exports. Gayunman, pinag-aaralan na rin daw kung paano mas mapapalawak ang export industry sa bansa gaya ng paghahanap ng ibang bansa na pagbabagsakan ng ating mga produkto. Matagal at malalim ang ugnayan ng Pilipinas at China. Bagamat tila nagkalamat ito dahil sa agawan ng teritoryo, hindi naman daw huli ang lahat upang matapos ang issue sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. Pero habang hindi pa ito nasosolusyonan, kailangang matiyak ng pamahalaan na makagawa ng mga plano at programang magpapatatag sa bansa sa pangkalahatan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nakakasakit po ng kalooban. Totoong nakakainsulto na matapos kami magtipid at mag-ipon for almost 45 years. Kami po ay tatanungin ngayon at sasabihin sa amin, bakit ka maraming cash? Siguro magnanakaw ka.